Second disinfection po ng growing pen number 1. Siyempre, tubig na may Sunrox. Gumamit po tayo nito, no? Sprayer. Ayan, no? So, dalawang beses natin usually dinidisinfect yung lugar bago natin gamitin para sa mga sisiw, no? Para sa mga sisiw. At minsan 3, depende kapag may time tayo, no? So, ayan. Nalagyan na rin natin ng buhangin. Wala kasi tayong ipa, kaya ayan po, no? So, buhangin na lang muna nilagay natin. And then, maghapon lang to, bukas pwede nang gamitin. I-ready na rin natin yung mga painuman po dyan, no? So, ito na lang gagamitin natin para hindi tayo mahihirapan yung mga yan, no? Yan, yung kulay green, no? Ang gagamitin natin. So, all goods na to. Disinfected na 2 times. Lahat po, no? Pati paligid, pati po to. Dinisinfect po natin. So, hanggang dito. Okay? Kung hanggang saan yung abutin ng pang-spray natin, isagad na natin, no? So, ito yung mga ililipat po natin. Kasi malalaki na, no? Medyo malalaki na. So, ito yung mga nandirito. Okay? 10-10. Or, sama-sama muna sila, no? Para at least yung init ay magdikit-dikit sila pag nilalamig. Pwedeng-pwede, no? So ayan, ang liit nito. Tinubuan na ng balahibo, maliliit. Okay? So ayan po, no? All goods to, walang nagkasakit, walang may cold stress, pwedeng-pwede nang ibaba doon, no? So at least ready na yung growing pen natin. So itong mga to hindi pa po pwede to, no? Maliliit pa. Pero kapag nailipat na natin yung mga nasa kabila, yung mga medyo mas malalaki po dito ay ililipat na po natin sa kabila. Ganun po, no? Diskarte natin. Ayan yung mga yan. Yung may mga buo na ang pakpak. Ayan, no? Yan po mga nililipat ko sa kabila. Tapos, meron pang sasapinan pa natin kasi medyo maliliit pa po yan, no? And kukunti na sila kung kuwan. So, yan, mamaya magpapalit tayo ng beddings nila, no? So, ayan muna natin sila dyan na kumain. Okay? So, yun po, no, ginagawa natin. Lalo ngayon na marami tayong papisa, ang ginagawa natin mas napapaaga yung pagbaba ng mga nandirito, no? Mas napapaaga. But make sure na yung paglilipatan nila kung walang ilaw katulad nga gagamitin natin, no? Okay? Yan. Yung gagamitin natin yung walang ilaw kasi mamaya lalagyan pa po natin yan ng sako sa paligid, no? Ayan. Paikot. Lalagyan natin ng sako. Ayan. Tapos sa ibabaw, tatrapalan po natin. Para at least hindi sila mabibigla sa lamig, no? Mabibigla sa lamig. And ang tips ko kapag ako naglilipat ng mga sisiw ay tinataon ko sa mainit ang panahon, no? Para at least yun po, no? Sila, yung tawag rito. Hindi sila mabigla, no? Huwag po tayo maglilipat ng gabi or malamig ang panahon, no? Kasi mabibigla po yung mga sisiw, mauubos po yan. Remember yung alaga po natin, heritage, no? Kapag heritage, medyo mas masela ng konti, no? Di hamak sa mga native, okay? So, pero pag lumaki naman na po yan, hindi na magkakasakit. Yung mga nasa kabila, maulanan, maarawan na po yung mga yun. Never nagkasakit. Basta suporta lang sa vitamins at saka yun, no, magandang patuka, no? So, yan. Okay? So, ito yung mga napipintong ililipat na natin doon pero aayusin pa natin yung ating growing pen number 1. Okay? So, yung mga yan, pwede na po ilipat yung mga yan, no? So, pagsasama-samahin muna natin sila sa iisang kulungan doon para at least pag nilamig sila, magdikit-dikit, no? Magdikit-dikit. Ayan. Okay? So, abang-abangan nyo po mamaya ang update natin o sa mga susunod na araw tungkol sa mga nailipat natin na mga Rhode Island Reds po natin, no? Kasi ang dami natin dito, no? Pag lumaki konti yan, 1 week, malalaki na yan, no?
magsisikipan na sila dito, no? So, tapos meron pa tayo dito ng 3. Nasaan na ba yan? Ayan, 3. Okay. So, hayaan muna natin sila rito. Ayan. Ayan, may dark mahogany tayo. Ang angas no? Naglalabas po talaga ng ganyan yung ating manok. Okay? Naglalabas po talaga. So, yan. Tapos dito, silipin na rin natin. May palabas, 2. Tapos, yun, 2, no? So, siguro ito muna. Ngayong October, ang ating i-incubate, no? Tapos, ipon na lang tayo ng fertile eggs ng November. Resume tayo ng incubation, no? Resume tayo ng incubation. Anyway, doon sa ranging natin, tawag rito, ano naman, no? Fertile eggs na yung ating collection doon, no? And at the same time, table eggs na rin. Kapag punong-puno na yung mga incubator natin, ay binebenta natin as table egg, no? So, yun, no? And ito, ganang-gana na po to. Patay natin. Ayan, ganang-gana na po yan, no? At magagamit na rin po natin yan. Ilang itlog na rin may lalaman yan, no? So, hindi pa natin nakalibrate na maayos yan. So, ikakalibrate pa po natin yan. So, yun po, no? Maraming salamat po sa viewers, subscribers po natin. Medyo dumarami na po tayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. At patuloy po tayo mag-upload ng mga heritage chicken farming, breeding, incubation, experiences, tips, no, and tricks para sa pag-aalaga ng mga heritage breed, specifically sa Rhode Island Red. Kung hindi pa po tayo nakasubaybay at ngayon pa lang po nakita ang ating videos, kindly like, share, and subscribe po para mas ganahan po tayong gumawa ng mga videos, no, regarding sa pag-aalaga ng mga heritage breed, Rhode Island Reds po. Yun lang po, maraming salamat and peace!